of mainit ang ulo, mga kababayan, iinit talaga ang ulo mo dito kapag narinig mo ang mga pahayag na ito ng misis mo o may bahay ni Senator Robin Padilla na si Mariel Rodriguez. Nako, nakakahawa pala ang mapalapit maging asawa ni Senator Robin Kawawang Mariel. Akalain nyo, mga kababayan, sino ang maniniwala dito na gunggong? Si Robin Padilla daw ay habang nasa bilibid, nakapagpasa ng batas. Diyos ko, nahawa na po ata ng kabubuhan itong si Mariel, mga ka-GPnatics. Ito po ang kanyang pahayag. Panoorin po natin. Man lang pagiging genuine ang criteria. Hindi naman lang pagiging genuine ang criteria para makapasok sa Senado dahil gagawa ng batas. Number one, si Robin nakatapos yan ng college. Meron siyang degree sa criminology. Next, si Robin nung nasa bilibid nakapagpasa na ng batas. Ay! Talagang ano pa siya, proud na proud, mga kababayan. Si Robin na habang nasa bilibid nakapagpasa na ng batas. Ay, naniniwala ba kayo, mga kababayan? Kasi natatandaan ko, si Senator Robin Padilla nung nabilibid, mga ka-GPnatics, ay ano yun parang 1990s, no? 1990 to 1998. 'Di ba? 1990 siya nakulong, nakalaya siya noong 1998 matapos siyang bigyan ng conditional pardon ni Fidel Ramos, mga kababayan. Tapos nung nakulong siya ulit, nakulong ba siya ulit? Hindi, huwag na natin pag-usapan na kulong ulit. Basta 1998, nabigyan siya ng presidential pardon ni Ramos, mga kababayan. Conditional, hindi pa presidential. Ang nagbigay talaga sa kanya ng si Digong, di ba? Pero, mga kababayan, teka lang. Ang isang ang isang preso ba ay gumagawa ng batas? Mariel, teka lang. Paano mo nasabi habang nasa bilibid ay nakapagpasa ng batas? Bakit? Nakulong ba si Robin habang siya po ay senador? Di ba nakulong si Robin, mga kababayan? Hindi naman po siya senador. 1990s yan. At naaalala ko pa nga, sabi ni Robin nung una, ayaw kong pumasok dyan sa politika, wala akong gagawin dyan. Mga kababayan ko, sabi niya, sasayangin ko lang ang pasahod niyo sa akin. Diba? Ibig sabihin nun, hindi po makakagawa ng batas ang isang PDL, mga kababayan. Kaloka rin ito ni Mariel, no? Okay, without even being a senator. Oo. Okay? Number three, sa tingin niyo ba ang Philippine Army, bibigyan siya ng ganun kalaking role, ganun kalaking responsibility sa Philippine Army na siya ang in charge of communications at strategic planning? Kung sa tingin niyo hindi siya qualified. 'Di ba? Ang Philippine Army. So, dun sa mga nagsasabi na hindi siya qualified, I beg to disagree. I beg to disagree, Mariel. Sa lahat ng mga sinasabi mo. No? Communication, strategic planning. Wow. Parang sobra ata tingin mo kay Senator Robin, no? Mga kababayan, kay Rosana nga lang, kulang yan eh. Diba? Kulang sa performance. Diba? Tapos sasabihin mo may utak, sasabihin mo qualified, more than qualified. Pwede bang magmura kahit papano? Okay na hanap eh. Inyati sasaom, inyati bagbagam nga Kerme. Ay, Diyos ko, mga kababayan. Etong si Mariel Rodriguez, nahawa na ng utak ni Senator Robin Padilla. Ibig sabihin, mga kababayan, ito yung kumbaga parang sinasabi nila na kung kanino ka dumidikit, di ba?
Yun talaga yung ano mo eh. Yun talaga ang magiging nature ng pagkatao mo eh. Kung yung bobo yung dinikitan mo, magiging bobo ka na rin. Diba? Nahawa na, sinungaling. Diyos ko, sabi ko nga kanina mga kababayan, bago sana tayo magsalita, we should, diba? We should at least double check, mga kababayan, many times yung ating sasabihin. Common sense na lang, Mariel. Di ba? Common sense na lang. Paano po, mga kababayan, makakagawa ng batas ang isang PDL na hindi naman senador? Kasi may mga senador, mga ka-GPnatics na nakakagawa talaga ng batas, nakapagpasa ng batas. I believe itong si Dilima, etong si Trillanes ay nakapagpasa pa rin sila ng mga bills kahit na sila ay nasa kulungan. But definitely, it's a totally different matter when it comes to Robin Padilla, mga kababayan, kasi hindi po siya naging senador nung siya po ay nasa kulungan. Diba? 1990s, 2022 lang naging senador si Robin. Mariel. Saan ka ba nang galing mundo? Diba? Nagtaka na nga lang ako sa iyo, Mariel, sa bagay. Diba? Si Robin, nagustuhan mo. Napangasawa mo. Ibig sabihin, lahat ng katarantaduan, katangan, tinanggap mo. Ngayon, engot ka na rin. Hindi, wag tayo mag-focus dun sa baka sabihin mga kababayan, tayo ay masyadong ad hominem, Pero, matalino naman po si Mariel. 'Di ba? Kaya lang simula po nung napunta siya kay Senator Robin Padilla, wala na pong direksyon yung kanyang mga pinagsasabi. Sabi ko nga, simpleng common sense. Bakit gagawa ng batas or makapagpapasa ng batas ang isang tao na hindi po siya mambabatas? Okay? Hindi siya mambabatas ng panahon na yon. Sabihin na lang natin mga kababayan, ang unang requirements, kasi isipin natin, ano ba ang requirements para makagawa ka ng batas? Siyempre, mambabatas ka. Either ikaw po ay kongresista or senador. 'Di ba? Maliban dyan mga ka-GPnatics, wala na po. Even the president, 'di ba? Can't do any bills. Even the vice president can't do any bills, mga kababayan, kasi hindi po yun ang kanilang function. Hindi po yun ang kanilang mandato. So therefore, there such no other persons or tao, mga kababayan, na pwedeng gumawa ng batas maliban sa mambabatas. Lalo na kaya itong si Robin Padilla, na wala naman pong hinahawakan. Meron ginawa si Robin noon, mga kababayan. Anong ginawa ni Robin? Lumabag sa batas. 'Di ba? Lumabag sa batas. Pero mo, ang dami niyang mga hawak na mga baril. Oh, yun ang ginawa niya. Lumabag sa batas, pero hindi gumawa ng batas. Oh. Wala nang pag-disagree, tango na lang sa kwento ng asawa niyang bubu, 'di ba? Yun naman ang totoo, real talk na lang tayo. Ano to? Nag-imas nga pag timugen dagita nga agasawa, isupay garod. Oh, mga kababayan, para syempre, hindi naman tayo sabihin nila, napaka-bias mo naman magkomento, GP. Oh, mga kababayan, eto ha. No, nakasulat dito, may mga batas na ipasa kung saan si Robin ay co-author. Okay? Habang siya po ay senador. Kasalukuyang Senate profile niya nakatala ng 29 bills passed into law overall. Mga kababayan, yun naging senador na siya. 'Di ba, co-author siya. Pero nung siya po ay isang preso, nasa bilibid, it can't be happen. 'Di ba?
It can't be happen. Never ever. Mga kababayan. Again ulitin ko. Ang requirement lang po para makagawa ng batas, either ikaw po, mga kababayan, ay kongresista or ikaw po ay senador. Wala sa dalawa. Itong si Senator Robin Padilla, nung siya po ay nasa bilibid. Mariel. Uy, wag puro ganda, anak ng tinapa. Ano ba yan? Ganyan na ba talaga maging DDS? Pinaninindigan nyo na wala na kayong utak. Na yung utak ninyo, mga kababayan, kakarampot na nga. Naku, pinakain nyo, pinatuka nyo pa sa manok. Ay, parang awa nyo na, mga kababayan. Diyos ko po. Pag tumakbo sana si Senator Robin sa 2028, wag nyo na pong iboto. Kawawang Pilipinas. Kawawang mga kababayan natin. Maraming naluloko. Biruin nyo mga kababayan. Dapat ang nilalagay natin ay yung nakakagawa po ng batas, naiintindihan ng batas. Mga kababayan, hindi yung bumubutas. Marami. Kita nyo pag nakikita natin to si Senator Robin, maraming nahahawa eh. Di ba? Paano na lang kung lahat tayo mahawa dito? Ano pa yung pagmamalaki ng mga kaapu-apuhan natin? Di ba? Ano bang may pagmamalaki ng mga susunod na lahi? Biruin mo, asawa na impluwensyahan na. Matalino naman si Mariel. Nakatapos ng pag-aaral yan. Oh, nung co-host pa nga siya ni Willie Rebilla, may mga kababayan, naging crush ko pa yan. Oh, parang disente pa siya nun eh. Kaya lang nung naging kay Robin na, sabi ko wala. Oh. Sabi ni Glenn Resurrection, yabang yan boy silly Sir GP, ogag demonyo siya Idol GP, maulang hapon. Kaya nga eh. Ilang taon na sa Senado, walang batas na gawa. Puro co-author lang, guys. Ultimo, ganito simpleng-simple lang yan, Mariel. Tingnan mo pag sabi mo nakagawa siya ng batas habang siya ay nasa bilibid. Pero pagpasok nga niya sa Senado noong 2022, simpleng parliamentary procedure, I move, visit na yan. Diba? Mali-mali pa. Oh. Tapos makakagawa ng batas. Kaya sabi ko, saan kayang planeta, mga kababayan, sila nang galing at nakagawa ng batas doon si Senator Robin Padilla? Baka mga ka-GPnatics, baka may kakilala kayo dyan May kakilala kayo dyan baka mamaya ipatingin nyo nga itong si Mariel, baka mamaya naiengkanto. Baka mamaya lumulusot na rin ito sa biringan. Aray ko. Baka mamaya mga kababayan, nagta-time travel na rin to. Ay, maniwala ako baka mamaya nag-time travel to. No? Makikita natin sa future pala si Senator Robin Padilla na kulong habang siya ay senador. Baka yun, di ba? Oh, dahil may kaso ngayon sabi po ng DOJ, pinapuporma na mga kababayan yung kaso ni Senator Robin Padilla doon sa pagbabatakas kay Senator Bato. Baka yun ang nakita ni Mariel. Nagtatanong lang ako, baka mamaya mga kababayan nagpunta sa future to. Nakita niya si Senator Robin Padilla na gumagawa ng batas, magpapasa ng batas habang nakapiit sa kulungan. True. Naging bobo na talaga si Mariel lang dahil kay Robin. Padilpat. Bakit wala bang utak? Mas may utak pa si Robin kaysa kay dalawang tulpo palibasa dilawan ka, sabi ni Emilia Gantulita. Okay, sige. Matalino daw si Robin kaysa sa dalawang tulpo. Saan po banda? Saan po banda?
Can you give me a situation? Can you give me a statement? O can you give me an statement? 'Di ba? Na nagpapakita po na matalino si Senator Robin. Sige, wag na kayong masyadong lumayo. Pumunta na lang tayo sa impeachment. Pwede mo pong example yon. Sige, sabihin mo sa akin, makikipag-argue ako, makikipag-debate ako ngayon. 'Di ba? The floor is yours. Mama Emiliana Candulita. Sige nga, bigyan mo po ako ng example. Oh. Taga-kabilang dimension yata sila, boss. Kaya nga, boss, M. Cervera forever, slap chick. Wow. Ayos yan, ah. Oh. Hindi, yun nga yung nakikita ko, guys, eh. Baka nanaginip si Mariel o kaya naman mga kababayan lumipad, nag-time travel. 'Di ba? Si Mariel Rodriguez napunta po ng future. Nakita niyo doon si Senator Robin Padilla nakakulong. Nakagawa ng batas. Kaya sabi niya, si Senator Robin habang nasa bilibid, nakapagpasa ng batas. Sabi ni It Wasn't Me, buti pa ang sisig, may utak. Si Boy Silly, wala. O, nasa na si Ma'am Emiliana. Ma'am Emiliana, binibigyan ka ng pagkakataon bago ako lumipat ng topic ko. Ready naman ako sagutin lahat eh. Saan po banda yung talino ni Senator Robin? Wala akong matandaan eh, kahit isa eh. Wala talaga akong matandaan, promise. Eh lahat po ng mga sinabi niya doon, nonsense eh. 'Di ba? Lahat po ng mga tinura niya doon, mga state niya doon, wala pong kinalaman. Puro ano lang yun eh, puro tawag dito. Pagbuhat ng bangko ng mga Duterte ang ginawa ni Robin. Pumasok na sila sa time machine, no? Oh, pumunta sa future. Baka ganun yung nakikita ni Mariel, mga kababayan. O kaya baka may third eye to, guys. Baka may third eye din na si Mariel. O baka hindi lang third eye, mga kababayan. Baka ano to, ha? Kamag-anak ni Piccolo. Madaming mata. Oh, ni Tenchinhan. Diyos ka. Kayo ba sang-ayon, mga kababayan? Eh, si Google na mismo nagsabi eh. Record na mismo nagsabi. Oh, saan po? Ayaw naman sumagot. Binibigyan ng pagkakataon para sumagot. Kita nyo ha, kami lang yung mga vlogger po na hindi kayo tinatanggal, hindi kayo binubura. Handa po kami na makipag-argue. Handa po kami na makipagdebate sa inyo. Patunayan nyo lang po, malay nyo, makonvince nyo ako. 'Di ba? Lilipat na po ako sa inyo. Oh. Eh, pag na-convince nyo ako, sayang din. Ay, nako, pero wala ata eh, mga kababayan. Lipat na tayo sa susunod na eksena. Eto na naman, mga kababayan. Balik tayo kay Inday Sayad. Eto po